mga bata para wala lang magkwentuhan. Yun, wala kaming TV dito para focus namin is ang isa't isa para mag-bonding. Yan. Okay, so dito naman sa area na to, ito yung receiving area namin kasi may pinturin naman dito. Dito naghihintay yung mga bisita namin pag wala pa kami dito sa baba. So ito yung receiving area namin. So diretso naman tayo sa dining area namin. Ito yung aquarium namin. Ito puro saltwater fish. So konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to. Kailangan konti lang yung fish dyan. So I think yung clownfish nagtatago yata siya. Yan. So, and then, ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya, and kinontinue ko lang. So most of these are all Royal Albert na collection ko, which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. Tapos, yun. Ito yung aming short house tour ng aking bahay. Abangan nyo na lang yung aming kwentuhan ni Miss Corina. Kilala mo na ba si Acom? Acom offers a cash loan up to 100,000 pesos, mababa pa ang interest. Wow, 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 diba? So, paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay niya, buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Thank you. Grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Yeah. Nakita nyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, yes, England. Yes. Tama? Tama. Ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siyang OFW sa UK, and then kinuha niya yung dad ko doon. Yun, kaya kami doon pinanganak. Ayun. Ilan kayo magkakapatid? Nung time na yun, 2 kami. So, okay, nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter. Sa wow, hotel din. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yung tatay mo naman waiter. Yes. Okay. Wala po sila sa Buckingham Palace. Okay? Nagkataon lang, OFW. Sa London ba mismo? Sa parang suburbs of London. So parang malapit kami sa Heathrow Airport. Ayun. Tapos, kumusta naman ang pagiging pinanganak ka doon? Paano naman ang kabataan sa London? Kasi parang assuming na because I was born in the UK, maganda ang buhay namin. So, ang parents ko, since waiter ang dad ko and mami ko chambermaid sa hotel, so kami, we lived in a council flat, which is pabahay ng gobyerno.
Libre yung pag-aaral namin kasi we studied in public schools. Maganda din, ano? Ang Yes. provision sa ibang bansa kasi ganun din. Well, dito Yes. din naman sa atin, public school ay libre. Yes. Pero yung pabahay, iba yun. Yes, pabahay ng gobyerno. Sister ko kasi ganun din na nangyari. Nagtira siya sa UK and then pumunta siya doon pregnant. Pinabahay din siya ng government. Wala siyang work, so binigyan din siya ng decorating allowance. So, Wow. yung mga ganun na May provisions. may mga ganong provision ng gobyerno, Yes. ng London. Yes, Wow. meron. Maganda ang provision ng gobyerno, pero maliban doon, rumaraket pa rin yung nanay at tatay mo. Yes, kasi chambermaid siya, pero pag may spare time siya, nag-DDH siya sa mga bahay. So, naglilinis din siya ng mga bahay. Oy, sayang din yung kita. Yes, oo. At So, yung tatay mo naman, Waiter lang talaga siya Full para time. may time siya na kami naman ang alagaan. So, ayun. parang hati sila. Anong natutunan mo doon sa karanasan mo na yon, growing up, na maraming provision ang gobyerno? Yes, oo. Yun yung parang nakikita mo na pwede naman talaga gawin yan dito sa Pilipinas. Kung ang pamamalakad lang, yung diretso, kayang-kaya na ibigay din kung ano yung provision sa ibang bansa. Kayang-kaya din natin gawin yan dito sa Pilipinas. Oo, yung provision para sa mahihirap, lalo na. Yes, no? oo. Kasi parang doon, may mga mahihirap pero hindi mo ma-distinguish yung mahirap sa mayaman. Kasi kung ano nakakain ng mayayaman, nakakain ng mahihirap. Which is kaya naman natin gawin yan dito. Yung Yun. i-elevate din ang buhay ng bawat kapwa natin na Pilipino na maging ganun, yung pantay lang. Correct. Hindi naman sila komunista, ano? Hindi naman. Talagang provided lang ng government. Imagine Yes. pabahay, very Pabahay, important. yes. Mawawala lahat ng squatters or urban Oo, poor, no? yes. Maganda rin yung ganong exposure, ano, Yes, for oo. you. Yes, kasi then parang ikaw nakukumpare mo kung ano yung pwedeng gawin dito. Correct. Oo. Pero maliban sa natututunan mo noon, Sarah, meron ka rin pinagdaanan bilang bata. Kasi ano ba, nabully ka daw noon dahil iba yung Yes. itsura mo sa Oo. kanila. So, yun nga, I went to a public school. So, syempre, ako yung mga first Asian babies doon nung time na yon, especially dun sa area namin. So, talagang iba yung itsura ko from my classmates. Iilan lang kami na Asian. So, yung bullying, it's not like the bully na name calling lang or ano. Talagang it came to a point na naging physical yung mga classmates ko. So, What? under the table Totoo? na sisipain ako ng classmate ko. So, I would go home with bruises sa legs ko or kaya dito napapunch ako. So, doon ako, nung nag-start ako ng bata ko, talagang very low yung confidence ko. Tapos iyakin ako. I was today years old when I found out that the perfect pillow exists. It's none other than the Emma Sleep foam. Oo. Totoo. So pag uwi mo, nagsusumbong ka naman sa mga magulang mo? No. Yun yung mali ko. I never told my parents. Pero yung nagtataka mami ko, bakit kaya iyakin yung anak ko? Kaya mom ko has a very strong personality. So nung every time na nagkakaroon ng PTC, tinatanong niya sa teachers ko, and then apparently parang na ano niya na yung isang teacher ko, parang may ano din sa color ko or ano. Tapos pinagalitan niya yung teacher ko. So from there, parang naging medyo mag-aangang end ng school year ko kasi pati mom ko, talaga I saw how my mom defended me. Talaga? O ano naman ang natutunan mo doon? Sa pagtayo ng bandila. Bandila ng anak ko dito sa public school na ito. Yes, parang natutunan ko na regardless of your race or kung ano yung features mo, maging strong ka you have to stand up for yourself to Oo. survive. Importante talaga pinaglalaban. Biro mo yung nanay mo nagdi-DH tapos naglilinis sa hotel. Yes. Pero pagdating sa karapatan niya, pinaglaban niya. Yes, oo. Very strong ang personality ng mom ko, which is siguro ngayon, medyo nakuha ko rin siya. Nakuha mo rin. Yes. O maganda naman yun. Yes. Ang daming natututunan kahit bata, ano. Opo. At saka, I think pagka nabubuli ka ng gano'n, tapos hindi ka nagsasabi sa magulang mo, parang napapaisip ka, nagiging ma-analyze kang bata, right? So yun ba ang dahilan, nabubuli ka, kaya naisip nila na iuwi ka muna sa lola mo noong 6 years old ka? Hindi naman. Parang nahihirapan ng parents ko na magtrabaho, na nandun kaming dalawang magkapatid. So parang inuwi muna kami ng mami at daddy ko sa Pilipinas para alagaan kami ng lola ko.
Parang experiment. Mahirap talaga ha, kasi Yeah. dalawa din ang anak Opo, ko. oo. Meron namang yaya, kung minsan gusto kong tumalo ng bintana. Opo. Mahirap. Opo. So, ano naman ang experience mo? First time mong umuwi ng Pilipinas, 6 years old ka. Anong nangyari? Nung umuwi ako, so grade 1 ako, in-enroll ako sa school dito sa Pasig. Na iba-iba yung teaching dito kasi doon parang play teaching. Dito seryoso palang pag-aaral dito. Sobrang bookish ang pag-aaral dito. So medyo nanibago ako noong time na yon. Tapos habang nag-aaral ako, yung lola ko kasi, yung kapatid ng lola ko, isang fan ni Miss Nora Honor. Ay, anong kinalaman ni Nora Honor sa lahat ng kwentong ito? Oo, fan siya ni Miss Nora Honor. Sinasali ako. So, naging Little Miss Noranian ako ng lugar na to, ng Bangbang, noong time na yon. Little Miss Noranian. Yes, okay. ng Bangbang. So, if may mga, si Nora sa labas, may mga gig sa labas, kasama kami, ng mga ibang bata pa, sumasayaw kami. Sayo-sayo, lahat kayo may nunal. Ay, wala na. Yung nunal ni Sarah, iuurong lang natin ng konti, paakyat, papunta doon sa tabi ng kanyang ilong. Kasi ngayon parang alanganing Lorna Tolentino. At saka, nasa pagitan ni Lorna Tolentino at ni Nora Honor ang kanyang nunal. Okay. Pero hindi naman requirement. Hindi naman. Oo. Hindi naman requirement na may Opo. nunal bago maging Little Norania. Hindi naman po. Okay. So ano naman ang naisip mo ng mga panahon na yon? Akala ko laro-laro lang po. Kasi hindi naman, parang 6 years old. So, magpa-practice kami ng sayaw. Tapos, parang talagang akala ko laro lang talaga siya. So, nung lumabas ako sa TV, nakita ko ng isang tita ko sa Superstar Show. Di ba yun yung show ni Nora and Kuya Germs ay ng time na yon. Nakita ko ng isang tita ko, sinumbong ako sa mami ko. Tapos wala pang 1 week, binalik na ako. Pinauwi? Yes. Opo. Kasalanan ni Nora. Kaya ka pinabalik ng London. Okay. Nasira yung aking showbiz career. Nasira yung showbiz career mo, Day. Pwede sana magtuloy-tuloy. Yes. Okay na rin. Baka wala ka nito kung natuloy ka Opo. sa showbiz. Totoo. Hindi ba? So, bumalik ka ng London. So, tumuloy-tuloy hanggang Mag-15 ka. ayan. So, paano ka naman napunta sa sports? Ang balita ko, sportswoman ka. Yes, nung elementary ako, I was involved sa softball team ng school. So, vice captain ako ng softball team. I competed with other schools. And I also joined yung netball team. It's parang basketball din siya. Pero pag hawak mo yung bola, bawal ka nang gumalaw. So, it's a British sport. No? So, yun yung naging sport ko and I was part nung track and field namin. Wow! Nung high school and I was the second fastest girl in school. Totoo nga. Oo. Siguro meron ka rin gustong patunayan. Yes. Oo. Doon ko parang na-feel na, you're welcome ka pala sa community namin pag sports. So, talagang ginawa ko yung best ko sa sports. O dyan naman, sa part naman na yan, ano naman ang natutunan mo sa part na yan? Kasi biro mo dati, inaapi ka. Biglang naging captain ball ka. Yes. So ano naman ang learning mo doon? Kailangan na maging sport ka. Maging sport ka sa mga classmate mo. Kasi parang natutunan ko doon na sila pala, pagdating sa sport, talagang kailangan marunong ka makisama sa bawat iba-iba. Ayun, pakikisama. Yes. Yung pakikisama sa tao, importante. Yes po. Oo. Aside from excelling, di ba? Kung gagawa ka rin lang naman ng isang bagay, ikaw na maging number 1. Hindi ba? Parang yun ang naging prinsipyo mo, buong buhay mo, kaya ganito kalaki ang building mo. Hindi ba? So all's well. Dahil sa kumikita naman, kahit paano, mga magulang, maganda naman ang probisyon ng gobyerno. Opo. Bakit ka pinabalik na naman ng Pilipinas nung 15 ka? Gusto na ng mami at daddy ko, ma-adapt namin yung Filipino culture. And gusto na rin parang mag-retire ang parents ko dito sa Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Kasi ang hirap talaga nung work nila doon kasi shifting sila eh. So, ang nangyari, umuwi na lang kami kasi nakapag-ipon naman sila ng sapat na pera para mag-umpisa ng maliit na negosyo dito. So lahat kayo? Yes. Opo.
that. Opo. Okay. Parang may ganong mga OFW, ano? May plano talagang bumalik. Parang home is where the heart is. Home is where the heart is. So Opo. yan ang aalamin natin. Natagpuan nga